Panganiban ay isang munisipyo na napapaloob sa probinsya ng Catanduanes. Ito po ay binubuo ng mahigit 700 hektarya ng yamang tubig. 250 hektarya dito ay binubuo ng mga palaisdaan. At ang nalalabing 305 na hektarya ay ito naman ay tinatawag nilang free zone o ginagamit nila sa malayang pangisdaan. Ayon sa Municipal Agriculturist Officer ng Panganiban na si Mr. Robert Sibalyo, mahigpit na pinatutupad ang batas ng RA 8550 na kung saan tumutukoy po ito sa Philippine Fishery Code na naglalayong protektahan ang ating national water resources. Ngunit dahil sa kapabayaan at di tamang paggamit ng likas na yaman, ito po ay unti-unting naging mahirap para sa maliliit na mangingisda na manghuli, pagkat ito po ang siyang pangunahing nilang ikinabubuhay. Gusto ko rin kasi matutunan yan eh. Pwede bang turuan? Hawakan mo lang yung agahid lang sa ilalim o ganito, tapos hihilahin mo atras. Okay, Tapos gano'n na. Try po nating gawin yung ginagawa ni Tia hawakan lang daw ng ganyan tapos aatras tayo, okay? Mga ilang minuto ba bago itaas? Isa na tama na yan. Sa tansya. Oo, nasa tansya. May malaking hito. Wala pala. Mga kababayan, ang yakor talagang kailangan mag-feed dahil siyempre may nag-aantay sa kanyang pamilya niya. Talagang tiyaga, sakripisyo. Kaya dapat matuto tayong magkahalaga. Hindi na magtiyaga. Walang nilaga. Tama yung sabi ni Tia, kung walang tiyaga, walang nilaga. Lalo maraming pakainin. Ako, wala akong ilalaga. Wala nakukuha. Ano kaya ito? Alas 7 pa ako ng ako. Alas 7 pa pala siya dito ng umaga. Ito, tanghali na. Kunti pa lang. Ako mo, maka-10 pesos na ito. Wala talaga men. Talaga eh, nakasampung ano ka na ng agahid. Ang hirap pala. Wala kahit isa. Sambahan talaga eh. Wala akong nakuha. Ang hirap na ng buhay. Tanghali na wala akong nahuhuli. Ikaw ba? Meron na ba? Mayroong kunti. Pwede bang makita ka? Wala wala akong nakuha Ito tingnan nyo. Nakuha ng Tia mga maliliit na alimango. Ito, mga tinatawag nilang fry. Binibili to ng mga fish pan operator. Tapos pinapagiging alimango. Tapos ito mga maliliit na isda. Wala naman siya nakukuha kasi ang hirap na ngayon. Dapat talaga magkaroon tayo ng programa para mapalago. Matulungan natin yung katulad ni Tia na isang maliliit na mga isda na dumami yung kanyang huli. Diba? Ito po tayo sa isang palaisdaan. Kasama po si Bianggi. Pakapanayinin po natin siya tungkol sa kung ano ba yung buhay noon, pagkakauda ng buhay noon at buhay ngayon sa larangan ng pangisda. Handa Tia, matanong kita, ikumpara yung buhay noon at buhay mo ngayon sa larangan ng pangisda. Kung ipagdakop mo, kung dakor, buwagi, ano yung natataramilin mo? Noong araw, sandali ka lang nang uhuli. At para mapanatili ang kagandahan ng yamang pangisdaan, ako bilang isang kabataan ay nanguna sa mga hakbang para muling manumbalik ang yamang tubig tulad ng coastal cleanup, mangrove reforestation, pagpapalakas ng mga programa ng pamahalaan na kung saan napapaloob dito ang mga bagong programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng pamahalaan ng Panganiban.
Huwag sanang matulad sa isang kandila na unti-unting nauupos, na tila ba ito ang katapusan ng pagkaubos ng ating yamang pangisdaan.